Ang sabi ng ating Vice Presidente, ito panlimang topic natin mga kababayan. Kaya ba, ang sabi ng Vice Presidente natin mga kababayan designated ano siya? Asan ba 'yun? Comment nyo nga dyan, nakalimutan ko. Oh. Comment nyo dyan mga kababayan, designated survivor siya? Nakakatakot ho yun mga bossing. Tipo bang parang may mangyayaring hindi maganda doon sa loob ng zona ng Pangulo. Oh. Tapos lahat ng nandoon sa loob, matetegi. Nakakatakot po yun mga kababayan. Tapos, kasi doon sa pelikula, yung palabas po sa Netflix, mga kababayan, yung designated survivor, parang ganun. Sabi, wag kang umattend dyan kasi may mangyayari dyan. Ikaw ang papalit sa presidente. Yung pabiro-biro ho na mga ganon, mga kababayan, nakakatakot ho yun. Lalo na po, mga bossing, kapag merong mga ganito. Duterte, dahil natalis. Kanila po, may mga ganitong mga pagsasalita, mga kababayan. Yung joke na yon, kakabahan ka, matatakot ka para sa buhay ng presidente, baka mamaya, totoo, no, pag narinig natin yung mga ganito, mga bossing. Ito po, galing po sa hearing, mga kababayan, ng Kongreso. Ma'am Beth Galang, shoutout po sa inyo. Welcome back po. Mardi Japan, nasobrahan sa panonood si Fiona ng Netflix. Matatakot po tayo mga kababayan pag napakinggan po natin yung mga ganitong paghahayag po ni Colonel Eduardo Asierto, mga bossing. Oh. Pakinggan nyo po Dahan-dahan lang, sir. Patay ng dating Pangulong Duterte. Ano daw? Sandali, hindi maayos siya. Ito. Patay ng dating Pangulo. Sabi niya doon, mga kababayan, kung medyo hindi nyo narinig, naintindihan, ako po ay gustong tegihin ng dating Pangulong Duterte. Bakit daw po? Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan. Kapag po may mga ganyan na mga pagsasalita, paghahayag, matatakot tayo talaga Kung totoo man ang sinasabi ni Colonel, mga bossing, pag pinagtagpo mo yon, pag pinagtama mo, mga kababayan, kakabahan ka talaga sa Pangulo. Ano ho? Talagang mapapaisip ka, ano ba to? Ganito ba talaga ang gusto nilang gawin? Aabot ba sila talaga sa punto ng ganito? Para lang makabalik sila sa posisyon, para lang sila yung maging presidente? Sabi ni Nemi Hasegawa, huling presidente na daw si PBBM. Parang pag may ginawa silang masama sa taong nagmamahal sa atin at sa bansa ay baka mangyari daw kaagad ang the big one. Diba? Nemi Hasegawa. Daming gumagaya sa name ng mga PBBM vloggers. Bakit kaya? Nagtatanong lang. Tuloy ho natin mga kababayan Ni Senator Bongo. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Diba economic advisor ni dating Pangulong Duterte yon, mga kababayan, si Michael Yang? Dahil natalisod nga daw po ng grupo ni Colonel Asierto, kaya gusto ipagurgur, ipategi si Colonel, mga kababayan. So, yun kung iisipin natin, merong mga iniimbestigahan po sa dating Pangulo, sa grupo ng dating Pangulo, diyan sa mga ngayon po nandiyan sa Senado kay Bungo.
kay Bato de la Rosa at kung sino-sino pa po na nakapalibot, pati nga yung si ano pangalan nun? Yung sa hacker. O, type nyo na lang dyan, nakalimutan ko. Puro ho lahat, may mga kinu-question ho lahat sa kanila, mga kababayan. So, naiisip natin, nako, hindi kaya gawin nila ito? O gawin ito? Nagtatanong lang tayo, mga kababayan. Kasi merong sinasabi, itong si Kernel, na para mahinto yung mga investigasyon na yun, ayun, gurgurin natin, no? Para tayo ang pumalit dyan. Ulitin ko mga boss, chief, amo, sir, ito pong tinatalakay natin at ito pong sinasabi natin mga kababayan, kumbaga, analisasyon natin sa pagkakasunod-sunod po ng mga sitwasyon at mga nakikita nating mga balita, mga bossing, at mismong galing na din po sa kanilang mga bibig. Tuloy ko ho ito, ha? Mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Si Michael Yang. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote. At malamang patay na si Perote. Naku po. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Nako. Huwag naman po sana at sana po kumbaga hindi umabot sa puntong ganun, mga kababayan. Kasi yung joke ni Inday Sara Duterte, kung walang mga ganito o walang mga ganitong revelasyon o walang mga nagsasabi na ang dating Pangulo may koneksyon sa pagtegi sa ganito, ganyan. Isipin mo, okay, fine, joke. Hindi naman ganun talaga yung mga yan no? Pero yung may mga naririnig ho tayo, kagaya ng mga ganito, siyempre mapapaisip ka, seryoso kaya yung binitawan na salita ng ating Vice Presidente? I appoint myself as designated survivor. So mapapaisip po talaga tayo, mga kababayan. Malay nyo po, mga huling live na pala natin ito, mga bossing. Knock on wood. Talay. Sila po ay ma-impluwensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Ayan po, mga bossing. Hindi naman po natin sila pinagbibintangan. Wala naman po tayong sinasabing ginagawa talaga nila yon. Kaso po, ito po, yung mga pagkakasunod-sunod at yung mga tao na mga nagsasalita po, natural lang po sa ating mga tao na isipin ho na posibleng may laman yung biro daw, mga kababayan. Posibleng may laman yung biro na sinasabi ng ating Vice Presidente. Sana nga po, biro lang talaga. Sana nga po, kumbaga biglang lutang moment lang ng ating Vice Presidente, yung pagbibiro po na ganun, mga kababayan. Yung tipo bang, siguro kakanood niya lang ng Netflix kanina, tapos yun yung unang-unang pumasok sa isipan niya. Kaya nabanggit niya. Alam niyo yung last song syndrome, mga kababayan? Pwedeng ganun po, mga bossing. Ba? Yun yung huli kong pinanood Kaya yun yung huli kong naging joke. Kaya lang, mga bossing, mukhang maling lugar. Mukhang hindi na kailangan yung sa televise pa o hindi na kailangan i-joke pa sa lahat. Pero ang kagandahan nito, mga kababayan, kung talagang merong banta sa buhay ng ating presidente, at least po alam nila, no? At
makakapag-doble ingat po ang ating presidente, mga kababayan. Sabi ni Tagalognak TV, puro biro mga Duterte, seryoso lang pag public funds. Ang napapansin ko po kasi dyan, mga bossing, babanat sila eh. Isang banat na kapag yung medyo hindi okay sa mamamayang Pilipino, pagka sablay para sa mamamayang Pilipino yung kanilang mga sinabi, biglang banat po sila ng, ay joke lang naman yun. Biro lang ho naman yun. Biglang gano'n na po mga kababayan. Ano po? Muli po mga boss, Chief, Amo, sir, ako po'y magpapaalam na. Kailangan ko naman mag-workout, mag-gym. Ano po? Maraming salamat sa inyong oras. Panonood dito sa ating channel. Magkita-kita po ulit tayo mamayang gabi dyan sa Pilipinas. Paalam po.